Hello guys! Welcome to Adventurous Vlog. For today's vlog ay samahan niyo ako sa aking island hunting day 1 without destination. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Bala ang gagawin ko kung saan ako may madaanan beach, doon ako pupunta. So let's go! Mga pasyalang hindi mo dapat palampasin ngayong summer. Handa ka na ba? Let's go! 5 days, 5 places, and 5 vlogs. At eto ang hours na nga ako nagdadrive at wala pa rin ako madaan ng beach resort. Kaya humingi na tayo ng tulong kay paring Google. At dito niya tayo dinala sa bayan ng San Narciso. Marami at magaganda daw ang mga beach resort dito. Nandito na ako sa San Narciso. Pero nag-stop over muna ako kasi dumaan ako sa kanilang palengke para bumili ng kaldero. Kasi wala pala ako dalang kaldero. Ang dala ko lang mga bigas, mga lutuin. So nakabili ako ng kaldero. Kalderong maliit, chichirya, tsaka tinapay. At eto nga ang ating unang mapupuntahan, ang Nopan Beach Resort. Isa ito sa marirecommend ko na dapat yung mapuntahan. Bukod sa white sand, malinaw at malinis ang dagat. Hindi rin masyadong maraming tao dito kasi ito ay private resort. Tamang-tama to sa mga naghahanap ng peace of mind. Kung gusto mo rin malimutan ang mundo, punta ka dito. Dito kasi literal na magkakaroon ka ng sarili mong mundo. Pagkatapos ko nga mag-inquire, ay nag-set up na agad ako ng aking tent. Nagugutom na rin kasi ako ng mga oras na yan, saka inaantok. Napapagod at isabay pa ang sobrang init. Buti na lang mahangin dito sa tabing dagat at may lilim din dito sa pinagtayuan ko ng tent. Kaya sigurado makakatulog ako ng ayos. Kung magmumula ka sa Tagkawayan, siguro mga 2 to 3 hours ang layo. Naalala ko nga bago ako balik sa bahay, tinatanong nila kung saan ako pupunta. Eh hindi ko naman masagot kung saan, kasi kahit ako hindi ko rin naman alam. Andito na ako sa beach resort. Yan. Kita nyo ba? Tapos na ako mag-set up. Ngayon kakain na ako. Pero may dala akong pagkain. Buti na lang pinagbawan ako ni mama ng pagkain kasi hindi na ako magluluto. Ang pagkain ko, adobo yung ulam, tsaka nagpadala siya ng suman. At kumain na nga muna ako rito. Kasi hindi na maitago ng mga mata ko yung antok at pagod na nararamdaman ko. Ngayong araw nga ay dapat pauwi na ako ng Manila. Pero nagpaalam ako na dadaan muna ako sa mga beach resort. Gusto ko pa kasing gumawa ng sarili kong mundo. Nung nagbayad nga ako, ay nagtataka sila ate kung bakit isa lang daw ang binayaran ko. Sabi ko, ate kasi mag-isa lang naman ako. Sabay-sabay silang nagulat, syempre. Sabi ko, bakit ate, hindi ba pwede mag-isa? Or may kasama ako pero hindi nyo lang nakikita? At ang sabi nga nila, kahit mag-isa lang daw ako rito, ay safe naman daw ako. Siguro ngayon lang sila naka-experience na nag-iisa. Oo ate, kasi ako lang yata yung kakaiba. Natutuwa nga ako sa beach resort na ito. Hindi ko kasi akalain na white sand pala dito at ganun kalinaw ang dagat. Yung nakikita nyo mga itim-itim, mga halaman dagat dyan. Pero lahat yan, white sand talaga. Napakaganda at tahimik ng lugar na ito. Bago nga pala ako magtayo ng tent dito, tinanong ko muna sila kung mag-high tide ba or mag-low tide. Bala ko kasi matulog ngayong hapon, kaya lang naiisip ko baka naman pagising ko ay nasa laot na ako. Dahil sinabi naman nila na pa-low tide naman daw, ayun, nakampante naman ako at nakatulog. Sobrang sarap ng hangin dito. Tapos naririnig ko pa yung alon ng dagat. Ay, heaven! Woo! Bala ko nga pagkagising ko or mamayang gabi na lang ako maligo. Para hindi mainit at saka nakapagpahinga na rin ang katawang lupa ko. Banda mga 5 PM nga ay nagising ako dahil sa mga boses. May mga nagsiswimming na pala dito sa tapat ng tent ko. Hindi nga muna ako naligo at ako inagmuni-muni muna. Ayun, hapon na naman at maggagabi at wala na naman tayong kayakap. Nag-in lang ako rito at bala ko na talagang maligo. Pero parang gusto kong tawagin si Moises para hatiin ang karagatan. Oh no! Yung may mga partner doon sa kabila, yung malayo sa akin. Dito pa talaga kayo tumapat sa tent ko no? Mababaw lang dito at super linaw ng tubig. Yun nga lang, mamamatay ka sa inggit. Yung buhangin pala rito ay pinong-pino. Marami din ako nakita mga starfish. Eto yung nakikita nating itim-itim kanina, mga halaman dagat siya.
So, tara nang maligo. Hindi na ako masyadong nagpakalayo. Dito na lang ako sa tapat ng tent ko. Lugi ang laban. Pag nalunod tayo, walang sasagip sa atin. Ang ligamgam ng tubig. Ang sarap magbabad dito at pagpalutang-lutang. Hindi tuloy ako makasisid kasi pag sumisid ako, sasayad na yung uso ko sa buhangin. At kahit napakababaw nga niyan, nakakita ko ng pailan-ilang isdang dumadaan sa harap ko. Nakaisip tuloy ako ng plano. Mamayang gabi nga, pupunta ako rito. Titingnan ko kung ano ang mga pwedeng mahuli. Pero hindi ako manghuhuli kasi wala naman akong dalang mga gamit. Nung nagkagat na nga ang dilim ay binuksan na nila yung ilaw dito sa may puno. Dito na rin ako kumain ng dinner ko. Ang kinain ko na lang yung pinabaon sa akin ni mama kasi marami pa naman ako natira. Siguro mga alas 8 na ng gabi noon nung pumunta ako ng dagat. Ang cute, ang liit ng isda. Eto naman masyadong maliksi. Hindi kita huhulihin, relax ka lang. At may isang isdang maliksi na naman dito. At may kakaibang nilalang din akong nakita rito. Akala ko nga ahas, pero nilapitan ko, hindi naman siya gumagalaw. At may isang alimango nga ako nakita rito. Hindi ko na siya sinubukang hulihin kasi yung last na hawak ko sa alimango, nasipit ako. At nakakita na naman nga ako ng isda dito. Pero this time, malaki-laki siya. Pwede na siyang pamprito. Hindi rin siya mabilis tumangoy, parang hindi nga siya natatakot sa akin eh. Crush ata ako nito. Gusto iuwi ko. Ayan nga at nakikipag face to face pa siya sa akin. Talaga naman, iprito kita. At dito nga sa gilid ng bato ay mayroong isdang patago-tago. Ito naman yung tipo ng isda na shy type. Hinayaan ko na lang at mukhang ayaw namang umalis dyan. Mukhang may inaantay. Sana all. Eto, may isa na namang isda na kapatid ni Pasikat. Palayo nga ng palayo sa akin, nagpapahabol yata. Eh, wala naman akong plano habulin siya. To get pa, sorry di ako maalam manuyo. Ibang nilalang yan. Para siyang ahas na mahaba. Pero maliit lang. Yung ating galagin, baka taklawin tayo. May isda pa dito. Yan o. May isda pa dito. Dami isda dito. Yan o. Di ba malaki yan? Good morning guys! Ngayong araw nga, check out natin dito. Nagluto na nga muna ako ng pagkain ko para makakain bago ako umalis. Kaldero nga lang pala yung nabili ko, kaya ngayon dyan ako nagpiprito. Diyan na rin ako mag-iinit ng tubig pagkatapos magsasaing. Bigla ko tuloy naalala yung mga isdang nakita ko kagabi. Eh di sana hindi tuyo ang ulap ko ngayon. Nakapagsaing na rin pala ako. Dinamihan ko na siya para kahit anong oras ako abutin sa daan, eh may makakain ako. So let's go guys, kain tayo. Lumipat na nga pala ako rito kagabi pagkatapos kong mangilaw. Kasi sabi nila ate, pa-high tide naman daw. Baka kung kailang natutulog na ako, eh biglang lumaki yung dagat. Pero tinulungan naman ako magbuhat at mag-set up nung kanilang mga crew. Habang kumakain nga ako, ay nagse-search na ako kung anong sunod kong pupuntahan. At sakto may nakita nga ako, medyo malapit lang dito. Kaya doon na natin gagawin ang ating day 2 bilang solo traveler. Ito ang mga dapat yung abangan. Hello guys, ito na ang ating day 2 ng beach hunting. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!